Magandang araw, magandang gabi sa ating lahat, mga kaps, mga kababayan. Ito po ang inyong lingkod, Nobs Vlog. So bigyan natin ng opinion reaction na itong mga sinasabi ng marami. Meron din mga trolls at yung iba, siyempre, sambayan ng Pilipino. Nang katanungan nila, ano daw ba ang naging resulta ngayon ng ginawang rally ng Iglesia ni Cristo? So nagpagod lang ba? Naggumastos lang ba? Ano ba ang naging epekto nito ngayon sa gobyerno? Pinakinggan ba yung rally? Yan po yung mga katanungan na ngayon po ay masasagot na. So sa ating update ngayon mga guys, 2 days after ng rally ng Iglesia ni Cristo ay meron kaagad tugon ang palasyo. So meron kaagad ginawang pronouncement ang PBBM bilang pagtugon dito sa ginawang rally ng Iglesia ni Cristo. Dahil ang lahat ng sinabi nito dito ay yun din po ang laman at buod, no? Ang layunin ng rally ng Iglesia ni Cristo. Yun po ang ipinahayag doon ng mga tagapagsalita at ng lahat ng mga nakipagkaisa doon sa ginawang rally. So pakinggan po natin ngayon ang tugon ng palasyo sa mga panawagan ng sambayanang Pilipino. At ang susunod na hakbang, ay wala nang paligoy-ligoy pa, ang ating mga otoridad ay siyempre papatupad na nila itong mga arrest warrant na ito. Aarestuhin na sila, ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Walang special na pagtrato, walang sinasanto. Ako ang nagsimula nitong lahat, ako ang magtatapos. Kaya't asahan po ninyo na wala pong tigil itong aming ginagawa at kahit na parang napakatagal ang dumaan na panahon, ako'y nagpapasalamat sa pasensya ng ating mga kababayan, ngunit nagbunga na ng resulta ang mga pasensya ninyo. So ayan guys, narinig natin sa makatwid, hindi na pinatagal at talagang inaksyonan na kaagad, ipinasa na, no? At yun nga, gaya ng panawagan, yung mga nasa itaas, hindi lamang dapat yung mga butete ang mahuli at makasuhan at makulong, kundi magkaroon din ng investigasyon doon sa itinuturong mga mastermind. So ayan ngayon, natugunan na. So pakinggan pa natin yung ibang balita. Kay PBBM na mismo nang galing na maaaring sampahan ng kasong plunder at indirect bribery ang kanyang pinsang si former House Speaker Martin Romualdez. Sabit din si dating Ako Bicol Party List, Zaldico. Nagbigay mensahe ang Pangulo ngayong araw na maaaring sampahan ng kaso ang kanyang pinsan at dating House Speaker Martin Romualdez. Kaya ngayon ay nais kong ipalaman sa ating mga kababayan na ang ICI at saka ang DPWH ay lahat ng nakuha nila na impormasyon ay ire-refer, ibibigay na sa Ombudsman para imbestigahan ng Ombudsman. Ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Zaldico. Pinakakasuhan na ng Department of Public Works and Highways at Independent Commission for Infrastructure sina former House Speaker Martin Romualdez at former Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Plunder, graft at direct bribery ang mga kasong inirekomenda laban sa dalawa, ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon. Pormal na isinumite ng DPWH at ICI ang kanilang referral sa Office of the Ombudsman kaninang umaga, kung saan bit-bit din nila ang dose-dose ng kahon na naglalaman ng mga dokumento kaugnay sa flood control scandal. Kabilang narito ang mga kontrata ng mga kumpanyang naiuugnay kay Ko, ang SunWest Incorporated at Hightone Construction. 100 billion pesos ang halaga ng mga nasabing kontrata na mula 2016 hanggang 2025, ani DPWH Secretary Vince Dizon. Bukod sa mga kontrata, isinumite rin ng dalawang ahensya ang mga sinumpaang salaysay mula sa Senate Blue Ribbon Committee hearings. Kasama rito ang sinumpaang salaysay ni Orly Guteza na umano'y dating security aide ni Ko. And they are linked with our investigation and also the ICI's investigation to the recommendations that we have made in this referral for former Speaker Martin Romualdez and former Congressman Zaldico.
Matatanda ang sinabi ni Guteza na inatasan siyang maghatid ng mali-maletang pera sa bahay ni Ko at Romualdez. Sa tansya ng ICI, nasa 1,200 na individual ang maaaring masangkot sa mga maanumalyang flood control projects sa bansa. Kaya sa susunod na linggo, aasahan daw ang mga dagdag na dokumentong makatutulong sa kanilang investigasyon. Kabilang narito ang galing sa AFP at PNP at mga proyektong nakubra ng mga kontrobersyal na kontratista. Subalit natapwat ang lahat ng iyan, mga kaps, mga guys, mga kababayan, ay nakasaalang-alang pa rin sa ombudsman. Siyempre alam natin ang ombudsman ay si Boyeng Rimulya. Alam na natin kung paano dumiskarte yan. So, di ba? Sabi nga doon sa balita, tatablahin niya kaya yung si Martin Romualdez. Alam natin si Romualdez ay kabrad niya yan sa fraternity. Kumbaga, mayroon silang matibay na samahan. So, ito ang pahayag ni Ombudsman Rimulya. Evaluation muna, titingnan namin yung contents, fact-finding, and fact-finding if there are things that are needed para pwede namin i-subject sa preliminary investigation. Pagdating sa timeline, posibleng abutin daw ng buwan ang investigasyon, pero sinisiguro ni Rimulya na may makakasuhan pa rin bago matapos ang taon. Katunayan, nasa 15 kaso na raw ang nasa ilalim ng preliminary investigation kaugnay ng flood control scandal. We don't want to file weak cases. The cases have to be properly vetted and prepared. Sinusundan na namin yung pwede namin magamit doon kung merong relevance talaga. Di ba kasi ano yan ang yung kay Saldico parang crowdsourced information yan Ayan guys, narinig natin ang buong detalye. So ipapaubaya ko sa inyo ang pagbigay ng komento, reaction ukol sa mga bagay na ito. So matutuloy ba talaga at may makakasuhan na ba talaga sa kabila ng rekomendasyon at pronouncement ng PBBM? Ito yung abangan natin sa mga susunod, no? Kaya wag kalimutang suportahan ang ating channel Nobs Vlog. At ang susunod na hakbang, ay wala nang paligoy-ligoy pa, ang ating mga otoridad ay siyempre papatupad na nila itong mga arrest warrant na ito. Aarestuhin na sila, ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Walang special na pagtrato, walang sinasanto. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. Kaya't asahan po ninyo na wala pong tigil itong aming ginagawa. At kahit na parang napakatagal ang dumaan na panahon, ako'y nagpapasalamat sa pasensya ng ating mga kababayan. Ngunit nagbunga na ng resulta ang mga pasensya ninyo.